Ayon kay Major General Pio Diñoso III, Commander ng 8th Infantry Division, dahil sa LCAC ito ang panahon para sa mga opisyal ng pamahalaan na seryoso silang tapusin ang problemang ito. Hindi naman firearms, hindi ang ano yan eh. Ang determinant dito kung natatalo sila yung support ng tao. Kahit napakarami lang armado, kung walang nagsusuporta na sa kanila na tao, wala na sila mapuntahan. Wala, wala yun. Kasi guerrilla warfare relies on the support of the masses. Pag walang masa na nagsusuporta sa kanila, wala yung guerrilla. Dagdag ni Diñoso na ito na ang tamang panahon para sumuko dahil ang gobyerno ay handa ng tulungan sila na magkaroon ng bagong buhay. Sa panig ng militar sa Northern Samar, nakatutok sa pagbantay ng mga interior towns ng probinsya tulad ng Silvino Lobos, Las Navas, interior barangays ng Katubi, upstream barangays ng mga Pacific towns ng Mapanas, Gamay at Palapag. Ayon kay Colonel Zosimo Oliveros, Brigade Commander ng 803rd Infantry Brigade, tinatayang nasa higit 100 ang mga miyembro ng NPA sa probinsya. Nasabi kasi na marami kasi meron silang mga ina-organize yung mga tinatawag nating milisya ng bayan. Yung mga milisya ng bayan, yun yung ginagamit nila na parang first line of defense or yun na rin yung nag-i-inform sa kanila kung mayroong papuntang sundalo. Kaya nahihirapan tayo na mahanap yung mga Red Fighters talaga dahil sa milisya ng bayan. Dagdag niya, magandaan niya ang EO-70 bilang daan para mawakasan na ang dekadekadang problema ng insurgency. Sana nga, hindi na natin ipasa pa itong problema sa next generation, tapusin na natin kasi ang apektado naman dito tayo lang rin yung mga Pilipino. Nananawagan tayo sa mga, lalo na sa mga, itong frontliner kasi ng problema na ito, yung mga barangay captains, next itong mga municipal mayor, na sana, kaya nga nabuo yung barangay task force on ILCAC, municipal task force ng ILCAC, provincial task force ng ILCAC, para active sila sa participation or sinasabi nga natin na take the lead. Magandang gabi, Pilipinas!